Beats. So Diamond Hyper Sports HC. Ito nga ay isang kakaibang motorsiklo, guys. Kumbaga kung usapang technology lang, guys, ito ngang motorsiklo na to ay punong-puno ng mga panibagong technology na inilagay sa motorsiklo na ito. Kaya talagang masasabi natin na napaka-unique at kakaiba ang motorsiklo na ito. Ang brand nga ng Diamond ay isang technology company at ito nga ay advanced sa mga motorsiklo na dekuryente, no? Kaya ito nga ang ginagawa nilang mga motorsiklo, yung dekuryenteng mga motorsiklo. Pero guys, no, kakaiba ito si Hyper Sports HS kasi ito ay pinakahalimaw. Kumbaga napakalakas talaga ng motorsiklo dahil guys, ito ang new generation electric motorcycle. Ang motorsiklo nga na ito ay gawa sa Canada. Isa sa magandang features nga ng motorsiklo na ito ay kaya niyang i-scan ang kalsada at i-analyze ang mga data sa pagmamaneho ng rider para nga maging safe din ang rider. Ang motorcycle na ito nga ay may taas na 55 inches at meron siyang timbang na 227 kg. At ito pa guys, no, meron siyang 200 HP sa kanyang maximum power. Ganun kalakas yung maximum power ng motorsiklo na ito, 200 HP. Kumbaga hindi mo aakalain na electric bike lang pala to dahil sa kanyang HP. At meron siyang 199 Newton meter of torque. Ganun kalakas ang torque ng motorsiklo na to, guys. No? Kumbaga talagang kakaiba, talagang napaka-upgraded niya pagdating sa kanyang technology. At dahil nga electric bike siya, mas pinaganda nga ang features niya dito dahil meron siyang 200 kilowatts sa kanyang battery na kayang umabot ng 322 km bago maubos ang karga ng baterya. Kaya ako nangangamba ka na gamitin ang motorsiklo ito sa mga long ride, sigurado namang na hindi ka papahiyain ito. At ito pa guys, no, ang isang maganda dito dahil kaya niya pong mag-recharge ng less than 3 hours lamang. Ganun lang kasaglit. Isa pa sa maganda sa motorcycle na ito ay sobrang halimaw pagdating sa arangkadahan dahil meron siyang top speed na 322 km per hour. Sobrang bilis. Kaya ng motorcycle na ito na mag-accelerate ng 0 to 100 km per hour sa loob lamang po ng 3 seconds. Ganon kabilis at kahalimaw ang Hyper Sports HS ng Diamond. At ang isa pa nga na nagustuhan kong features ng motorcycle na ito ay yung kanyang adjustable ergonomics on a motorcycle. Yun nga guys, yung kumbaga pagdating sa aerodynamic, talagang maaasahan mo ang motorsiklo na to dahil kayang-kaya niyang mag-adjust within a riding mode. Ngayon guys, no, nabanggit na nga rin natin, no, ngayon ang tanong, magkano kaya ang presyo ng motor na ito? Meron nga silang dalawang variant guys, no, premium and standard. Ang premium nga guys ay nagkakahalaga ng $40,000 na kung i-convert natin sa Philippine money, ito nga ay papalo ng 1,880,000 pesos. Yun yung premium na variant nila. Doon naman sa standards guys, no, meron din silang standards na version at yun ay nagkakahalaga ng $24,995. Kung yun nga ay i-convert naman natin sa Philippine money, ito nga ay nagkakahalaga ng 1,174,765 pesos. Mahal? Yes, mahal talaga guys, no. Alam naman natin na kung gaano kaganda at ka-upgrade ang motorsiklo na ito. And I think guys, ang motorsiklo na ito ay hindi siya street legal. I think lang guys, no, correct me if I'm wrong na lang, no. Itama nyo na lang ako. Kasi pansin ko kasi sa postura at forma ng motorsiklo na ito, para siyang pang racetrack siya. Kasi kung titignan natin ang kanyang power at ang kanyang maximum torque, no, makikita natin na napakalakas talaga ng motorsiklo ito. Tapos kung titignan pa natin ang itsura ng motorsiklo ito, wala siyang side mirror. Kumbaga, talagang masasabi natin na pang racetrack lang talaga ang motorsiklo ito. Marami talagang mga motorsiklo na maglalabasan ng mga panibago. Alam naman natin na sa iba't ibang brand, may mga binanggit na sila na ilalabas nilang mga bagong unit motorcycle industry. At yun nga ang sabay-sabay natin at aabangan natin na lumabas. Suzuki B-King 1340cc BRSC. Ang tunay talaga na itsura ng Suzuki B-King guys ay ito po. Pero guys, ito nga pong ating pag-uusapan ay isa nga pong modified na motorcycle na B-King at aalamin natin kung sino nga ba ang owner at ang nag-create ng modified na ito. Ang Suzuki B-King guys ay same engine po sa Suzuki Hayabusa na naka 1340cc. Kung baga si Hayabusa po ang sports category at si B-King naman ang super hyper naked bike category ni Suzuki. Kung
titingnan sa physical appearance ni Viking 1340cc BRSC, talaga makikitaan talaga ng napaka-futuristic na design, napakagandang bodyworks na talagang kakaiba at napaka-unique na pagkakagawa. Ang Suzuki Viking nga guys is meron nga pong maximum power na 181 HP at 9,500 RPM, and meron naman siyang maximum torque na 146 Nm of torque at 7,200 RPM. Pagdating nga guys sa kanyang transmission, siya nga po is naka 6-speed gearbox with chain drive. Talagang kapag nakita mo nga ang motorcycle na to sa personal, talagang maiisip mo na parang galing ito sa future na nagpunta dito sa atin sa ngayon. Meron nga po siyang seat height na 805mm o 31.7 inches at meron nga po siyang bigat na 235 kg. Pagdating guys sa kanyang mga dimension, meron nga siyang length na 2,220mm o 87 inches at meron siyang width na 800mm o 31 inches at meron siyang height na 1,085mm o 42.7 inches. At pagdating naman sa kanyang fuel tank capacity, meron nga po itong 16.5 liters at meron siyang oil capacity na 4 liters. At dahil nga sa talagang napaka-bulky ng super hyper naked bike na ito, talagang kailangan ito ng magandang braking system. Pagdating nga po sa kanyang braking system, sa unahan is ginamitan nga po ng 310mm 4-piston radial mount caliper. Dalawa nga po ang kanyang disc brake sa harapan at sa kanyang likuran naman is meron nga pong sukat na 260mm 1-piston caliper single disc brake. Naka full LED nga po ang kanyang mga ilaw at napaka-aggressive nga po ng kanyang looking sa kanyang headlight na talaga namang napaka-futuristic ng design. Kapansin-pansin talaga guys sa kanyang mga maliliit na detalye na talaga namang napaka-pulido ng pagkakagawa. Samahan mo pa sa kanyang side mirror na nakalagay nga po sa bar end para lalong maging highlights at maging malinis ang design ng kanyang handlebar. Street fighter nga po kung titingnan talaga ang Viking na ito. At pagdating nga po sa kanyang body posture ng rider, medyo aggressive nga po ang postura ng rider dito dahil nga sa medyo nakababa ang kanyang handlebar at nakataas ang kanyang tail part body. Kaya medyo sub-sub gaming ka talaga sa hyper naked bike na ito. Samahan mo pa sa kanyang mga suspension na talaga namang napagkagaganda, katulad na nga lang sa front suspension na naka-inverted fork and naka-adjustable monoshock naman sa likuran. Ang Suzuki Viking BRSC 334 is kinostomize nga po ito ni Vlad Boronovich. Kung baga ito pong Viking BRSC 334 po is hindi si Suzuki mismo ang nag-design. Alam nyo ba guys na si Vlad is isa pong kilalang kilala na magaling pagdating sa pagko-customize ng mga motor sa bansang Russia. Katuwang nga po ni Vlad ang kanyang asawa sa pagde-design ng mga motor na ito at kilala nga po ang dalawa bilang design BRSC 334. Talagang sobrang unique talaga nilang gumawa o mag-customize ng motor kasi makikitaan mo talaga ng 100% na pagbabago. Kung baga yung dati niyang looks di mo na talaga makikita sa kahit kaliit-liitang detalye na bago na talaga. Katulad na nga lang sa senaryo ni Viking, kapansin-pansin na nga dito guys ang napakalapad na gulong nito na may lapad nga po na 13 inches. Talagang mangingibabaw ang disenyo na ito na maiisip mo kung paano ito baka delikado, pero alam nyo ba guys na kinabitan nga din po nila ito ng makapal at matibay na single-sided swing arm na kahit nga po malapad ang gulong, buhay pa din ang disenyo nito dahil parang nakalutang ang gulong nito dahil sa single-sided swing arm. Bearings nga po ng Suzuki Hayabusa ang kanilang ginamit dito. Kinat nga na lang nila at minaximize ang bawat detalye ng pairings para mas lalong maging aggressive looking ang Viking, lalo na sa kanyang front view na talagang nagpaka-futuristic. Samahan mo pa sa kanyang bulky body dahil sa kanyang malapad na tank. Baka magtaka ka, bakit ba ganyan ka-unique, kagaling at kaangas mag-customize si Vlad? Tipong talagang kakaiba, talagang pang world class talaga. Well, asahan na natin yan guys dahil matagal na nga pong nasa ganitong industry si Vlad. Sa katunayan, 17 years old pa lang siya. Ito na ang ginagawa niya. Kaya makakaasa talaga tayo na napakaangas, napaka-forma ng mga customize ni Vlad dahil sa tagal niya na sa ganitong larangan. Lalo ko talagang na-appreciate ang design nito sa kanyang exhaust na mas pinaikli nila para nga po mabigay buhay ang disenyo ng kanyang taillight na napakaangas. Samahan mo pa sa kanyang side view na talaga namang sobrang ganda ng pagkakagawa. Talaga namang napakaangas ng motor na ito, napaka-macho na talaga namang masasabi mong sobrang kakaiba, solid sa ganda at high-tech sa mga new technology na ginamit sa kanya. Talagang napaka-solid ng pagko-customize sa Viking na ito, si Suzuki Viking BRSC 334. MTT 420RR. Ang sports bike na ito guys na MTT 420RR ay hindi po talaga basta-basta. Kung usapang power output, talaga namang napakalakas ng motorcycle na ito. Sa katunayan, ang kanyang engine guys is ginagamit sa mga premium and mga super sports car. Kung titignan nga sa kanyang physical appearance, sa kanyang tindigan, makikita talaga na parang mababa ang kanyang ground clearance and mahaba ang kanyang wheelbase na may mahaba din na body pairings. Well, sa mga super sports bike kasi guys, meron din
talagang ginaganap na karera na kung tawagin is parang drag race po. Ganun din po talaga, same sila na nasa isang spot and isang tuwid na kalsada lamang po ang kanilang paglalabanan. At ang MTT 420RR guys is isinasabak po sa ganitong larangan ng karera. Makikita mo sa super sports bike na ito guys yung kanyang pagka-aerodynamics na talaga namang napakaganda ng kanyang body pairings na kitang-kita ang aerodynamics para malis ang air dragging. Ngayon baka pumasok sa isip mo, ano ba naman yan, napagkalaki-laking motorcycle, 420cc lang, wala, mahina pa din yan. Well, dyan ka nagkakamali. Baka nga guys magulat kayo kung ano ba yung 420 na yan sa motorcycle na ito. So ngayon guys, pag-usapan na nga natin ang engine specs ni MTT 420RR. Ano nga ba ang meron sa kanya at kung gaano nga ba ka-powerful ang motorcycle na ito. Ang ginamit nga po na engine sa MTT 420RR is Rolls-Royce Allison 250 C20 series gas turbine. Well, talagang may isip po na napakatindi. Kakaiba talaga ang makina nito. Like what I said nga kanina guys, ginagamit nga po ng mga premium and super sports car ang engine na ito. Ngayon, ano naman yung 420 na nakasulat sa kanyang body pairings? Well, ito nga po guys ang kanyang maximum power kasi meron po siyang maximum power na 420 HP at 52,000 RPM. Can you imagine that guys kung gaano kalakas ang makina na yan? And meron siyang maximum torque na 687 Newton meter of torque at 2,000 RPM. Para sa makina na yan guys at sa ganang kalakas na power output ng motor, kitang-kita talaga na bawal po ito para sa beginner. Well, talagang buhay ang kapalit pag nagkamali. Kaya dapat maghinete sa mga ganitong klaseng motorcycle is yung may marami na talagang karanasan at sanay nang maghinete sa mga powerful na sports bike. Pagdating nga po sa kanyang transmission, siya nga po is naka 2-speed automatic transmission. Pagdating naman sa kanyang lubrication, siya nga po is naka dry sump 3.5 QTS turbine oil. And siya naman is naka aluminum alloy sa kanyang chassis frame. Meron nga po siyang bigat na 227 kg and may rec na 27 degrees and colors na Infinity Custom Colors. Pagdating sa kanyang fuel guys, ito nga po ay kinakargahan ng diesel and kerosene. Kakaiba talaga. And meron siyang fuel tank capacity na 8.5 gallons o 34 liters and meron siyang reserve na 1.5 gallons o 6 liters. Meron siyang wheels na 17 inches carbon fiber diamag. And talaga namang mababa ang kanyang wheelbase guys, like what I said kanina no, na meron nga pong sukat na 68 inches. And pagdating naman sa kanyang sukat ng mga gulong, sa unahan nga is naka 120 by 60 by 17 at sa likuran naman is naka 200 by 50 by 17 at ang gamit nga po na gulong dito is Pirelli. At pagdating naman sa kanyang mga suspension guys, ito nga po is naka telescopic fork pero ito po ay high-end na suspension na ginagamit sa kanya and monoshock na suspension din sa likuran and meron namang braking system na dual disc sa unahan and single disc brake naman sa likuran. Gustong gusto ko nga po yung disenyo ng kanyang swing arm na napaka-unique and seat cowl na patulis na talaga namang pinapakita dito yung pagka-sporty ng motorcycle na ito and sa kanyang windshield na kita talaga na less air dragging ka dito dahil sa kanyang aerodynamics and sa kanyang disenyo guys na napaka-unique, napaka-simple pero ang lakas ng datingan na meron lamang pong 420RR na nakalagay sa kanyang side pairings and MTT sa kanyang tank. Napaka-bulky ng motor nito, bruskong-brusko talaga ang datingan lalo na sa kanyang exhaust na naka-underbelly, napaka-angas tignan. Bodyworks na may magandang gawa, physical appearance na talaga naman napaka-futuristic and powerful na makina at samahan mo pa ng aerodynamics and safety features na mga nakalagay sa kanya and mga new technology na talaga namang sulit na sulit. Kaya masasabi mo talagang napakalakas ng motorcycle na ito dahil daw ang motorcycle na ito ay nakiklaim nila na kaya nga daw nitong mag top speed ng 440 kph. Talagang mamaw kung sa mamaw talaga ang super sports bike na ito, si MTT 420RR. Ultraviolet F77. Ang electric motorcycle nga na ito is nagmula nga sa bansang India. Dahil nga sa lalong tumataas na ang presyo ng gasolina, madami na nga din sa ngayon ang nagmamanufacture ng mga electric motorcycle. At katulad nga ng electric vehicle na to, talagang di sila nagpapahuli. Kung di kayo pamilyar sa brand na to guys, bibigyan ko kayo ng kaunting background may kinalaman sa brand na ito. Ang Ultraviolet Automotive nga po is nag-umpisa noong taong 2016 at ang Ultraviolet Automotive guys is nabuo dahil na din sa pakikipag-cooperate ng brand na at TBS.
Well, kung iisipin, bago pa talaga sila, pero kung titignan naman natin ang ka-tie-up nila na brand na TBS, masasabing maaasahan na din. At syempre, electric motorcycle to, kaya mas lalong in-upgrade sa technology. Kung titignan nga ang Ultraviolet F77, makikitaan siya ng pagkakahawik sa ibang naked bike. Pero syempre, ayon din sa kanila, ang pagkakadesenyo dito talagang kanilang pinag-isipan at talagang may originality. At dagdag kaalaman guys, syempre ang bansang India is meron na din talagang pinuproduce na motorcycle. Pero alam nyo ba na ito ang pinakaunang electric motorcycle na pinuproduce ng bansang India? At syempre, karagdagan pa, napaka high-tech na din talaga ng motor na to. At kung pag-uusapan ang kanyang power output, hindi na din basta-basta ang electric motorcycle na ito, dahil meron itong 33.5 HP at 90 Newton meter of torque. Isipin mo yung 90 Newton of torque, o di ba? Sa kanyang power output, makikitaan na agad siya ng mamaw na power. Talagang di na din basta-basta ang F77. Gaano nga ba kabilis mag-accelerate ang Ultraviolet F77? Well, sa loob lamang guys ng 2.9 seconds, kaya niya nang tumakbo sa bilis na 60 kph. At sa loob lang ng 7.5 seconds, kaya niya nang mahit ang 100 kph. At ang kaya niya ngang maximum top speed guys is 147 kph. Di na yun masama para sa ganang klaseng sport naked bike na electric motorcycle. Masasabi kong malakas na din talaga ang motorsiklo na ito kahit electric motorcycle siya, kasi sa 147 km/h guys, masasabing goods na yan para sa isang sports naked bike na electric motorcycle. Kung pag-uusapan naman natin ang kanyang battery, ang full charge nga daw po ng Ultraviolet F77 is kaya niya ngang umabot ng 150 to 200 kilometers. At ang Ultraviolet F77 guys is merong tatlong battery, at di katulad ng ibang electric motorcycle guys na nakapix ang baterya nila. Kay Ultraviolet F77 is removable. Kumbaga kung malobat man ang battery mo tapos may dala kang extra, pwede mo ipagpalit yun. Ang kinagandahan sa kanya is removable, kaya makakaasa ka na di ka rin talaga mabibitin sa kanyang battery charging. Medyo nga lang may kataasan guys ang kanyang seat height, kasi meron nga po siyang 800mm sa kanyang seat height, kaya medyo hirap dito yung mga typical na height ng Pinoy, kasi may kataasan talaga siya. Pagdating naman sa kanyang sukat sa mga gulong, 110/70/17 sa harapan at 160/60/17 naman sa likuran, at same na po sila na naka-tubeless. At kaya din po mataas ang Ultraviolet F77 guys is dahil sa naka-high profile ang kanyang mga gulong. At isa din sa masasabi kong sulit dito is yung kanyang braking system guys, kasi same na nga po sila na naka-disc brake sa harapan at sa likuran, at meron na nga din po itong ABS. At isa pa sa high-tech at magandang feature sa kanya, dahil sa meron na nga siyang variable regenerating braking. Ang features nga na ito guys is nagcha-charge ang kanyang battery sa pamamagitan po ng pagpisil natin sa preno. Ibig sabihin, habang nagdadrive tayo, lalo na't malayo ang pupuntahan natin, kapag nagamit tayo ng brake, yun nga is nakakapag-charge sa baterya niya. Paano nangyari yun? Yung caliper niya kapag kumabagat sa disc brake, yung init na nabibigay niya is nako-convert nga yun na power para magbigay karga sa baterya niya. At may dalawang klase nga po ang charging niya. Sa kanya nga po ay merong standard at fast charger. At sa standard po is pwede kang umabot ng 5 hours bago ma-full charge ang baterya niya. Pero doon naman sa fast charger naman, aabot lang ng 1 oras at kalahati, full charge ka na. At same din sa other bike, meron din tong riding mode. Meron siyang eco mode na tumatakbo ng hanggang 0 to 60 kph lang. At meron namang sports mode na tumatakbo ng pangwalwala na. Syempre sports na yun kumbaga ito na yung sagad-sagaran na power output ng motorsiklo. Kumbaga full potential na ng motorsiklo ng electric motorcycle na ito. Naka-TFT na nga din ang kanyang instrument panel na kusang nag-a-adjust ang brightness depende sa weather, at naka full LED na nga din po ito guys ang kanyang mga ilaw. Tapos meron na nga din po siyang built-in na USB charging port. Kaya nga ito guys, kahit electric motorcycle siya, meron pa rin siyang USB charging port. Kaya makakaasa ka pa din na di ka malolobatan ng cellphone sa mga long ride mo. May reverse na nga din po ang F77, at meron na nga din po siyang safety features na side stand kill switch. Kung pag-uusapan naman natin guys ang kanyang mga suspension, sa harapan nga ay meron siyang inverted port na suspension, at sa likuran naman is meron naman siyang adjustable monoshock. Kaya makakaasa kang may magandang laro ng suspension ang electric motorcycle na ito, lalo na ipapasok ka sa mga kurbada.
ang Ultraviolet F77 nga guys is talagang makikitaan ng pagkasulit. Isipin mo na lang sa kanyang physical appearance, makikitaan talaga siya ng magandang pagkakadisenyo, magandang looks, napaka-aggressive, may unique na disenyo at sa tindigan na talagang ang angas. Talagang kapag nasakyan mo dito is machong-macho. Talaga napaka-bulky ng itsura, big bike na big bike. Samahan mo pa sa mga new technology features at may mga safety features. Kaya talagang masasabi ko na di din talaga basta-basta ang motor na ito, ang Ultraviolet F77. Kayo guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Kaya talagang sa panahon natin sa ngayon guys, hindi lang natin masasabi na ang mainstream brand lang ang makakapagpalabas ng mga electric motorcycle. Katulad nga ng Ultraviolet F77, nagulat tayo na meron palang ganitong motorcycle na ang India, ang bansang India. At ito nga ang kauna-unahang electric motorcycle nila na inilabas sa masa. Arc Vector Electric Motorcycle. Ito nga ang isa sa pinaka-futuristic design na hyper-naked electric motorcycle. Napaka-powerful nga ng electric motorcycle na ito at isa nga ito sa most advanced electric motorcycle in the world. Sobrang unique nga ng Arc Vector Electric Motorcycle at ang nagdisenyo nga ng electric motorcycle nito is ang mga British engineering. At noong 2018 nga is unang nasilayan ang Arc Vector Electric Motorcycle sa isang event nga na kilalang kilala sa buong mundo, ang EICMA. Doon nga unang nasilayan ang Arc Vector Electric Motorcycle. Doon nila unang inilunsad at inilabas para makita ng masa ang kanilang proyekto na napaka-powerful, napaka-unique, napaka-futuristic at talagang makikitaan mo ng sobrang advance sa kanya palang disenyo, sa kanya palang itsura. Talaga makikitaan mo na kakaiba talaga ang electric motorcycle na ito. Bakit nga ba napakaganda ng Arc Vector? Well, ang halos kasi na ginamit dito sa kanya is puro carbon fiber. Sa kanyang carbon fiber monocule and all new hub steering at dagdagan mo pa sa kanyang kakaibang disenyo pagdating sa kanyang suspension sa harapan. Kasi kung papansinin, ito nga is naka swing arm, ibang iba sa karaniwang mga motorcycle o electric motorcycle na nakikita natin na naka inverted fork suspension sa unaan or telescopic fork. Isa nga sa nagpa-high-tech sa motor na ito is yung kanyang helmet dahil sa meron nga itong special features na parang sa mga kotse. Ngayon, meron siyang sensor na nagbibigay warning if may malapit or may malapit na papalapit sa iyo sa paligid mo. Sobra nga akong humanga sa helmet nito dahil sa para kang si Iron Man dito. Well, kung pag-uusapan nga natin guys ang kanyang power output, dito talaga ako sobrang humanga sa electric motorcycle dito dahil sa ito nga is electric motorcycle lang dahil nga meron nga siyang maximum power na 140 horsepower. Isipin nyo yung 140 para sa isang electric motorcycle at may matinding maximum torque dahil sa meron nga itong 85 Newton meter of torque pero sinasabi ng ilan meron daw itong 300 plus na Newton meter of torque pero dito nga sa aking nakita sa isang article meron nga lang daw siyang 85 Newton meter of torque. Can you imagine guys kung gaano kalakas yun? Siguradong konting pitik mo lang siguradong ililipad ka na nito. Kaya dito pa lang guys is pinapakita ng electric motorcycle na ito na di talaga ito para sa isang beginner na rider. Kung pag-uusapan naman natin guys ang kanyang battery, kaya niya ngang makarating ng layong 320 kilometers or city traffic naman na 200 kilometers if city drive ka dito. And if malobat guys, fast charger nga ang electric motorcycle na ito dahil sa loob lamang po ng 30 minutes full charge na nga ang Vector Electric Motorcycle. At ang Arc Vector Electric Motorcycle is founded by CEO Mark Truman. At ang electric motorcycle nga na ito guys is merong 399 volts. At ito nga is meron lamang pong limited production dahil sa meron lang siyang 355 unit na ginawa para ibenta. Gaano nga ba kabilis ang Arc Vector? Dahil nga ito nga guys is kaya niyang mag-accelerate ng 0 to 60 kph in just 3.2 seconds. At kaya niya ngang mahit ang bilis na top speed sa bilis na 200 kph. Well, kahit nga si Arc Motorcycle mismo is sinabing hindi naman talaga ito ang pinakamabilis na electric motorcycle sa buong mundo. Pero sa napaka-unique na disenyo, sa napakagandang bodyworks, napaka-futuristic na disenyo, talagang masasabi ko na ito na talaga ang pinakakakaiba sa mga nakita kong electric motorcycle. Kung papansinin nga sa kanyang braking system, ito nga guys is naka-dual disc brake sa harapan and naka-disc brake sa likuran at ginamitan nga ito ng Brembo brake caliper. Well, I think ito din talaga dapat ang ilalagay nila sa halimaw na motorcycle na ito
dahil sa di din talaga basta-basta ang power output nito, kaya need talaga ng malakas na stopping power. Naka LED na nga din ang kanyang mga ilaw, samahan mo pa sa kanyang bulky body pero puro ventilation para malis ang air dragging, para din sa kanyang aerodynamic. Ipapansinin wala siyang windshield, pero alam nyo ba na di mo salo ang hangin dito once na ginamit mo to sa racetrack, dahil kapag yumuko ka na dito, di na talaga ikaw ang sasalo ng hangin. And sa kanyang tail part na sobrang angas talaga, napaka-forma, simple lang pero ang lakas ng datingan. Napakaganda nga talaga ng mga ginamit na mga materials para sa motorcycle na ito. Talagang carbon fiber, samahan mo pa sa mga magagaan ng kanyang frame. Talagang unique talaga ang malahalimaw na motorcycle na ito, ang Arc Vector electric motorcycle. At karagdagang features nga guys kay Arc Vector electric motorcycle, meron nga itong front and geometry carbon swing arm, at meron na din siyang custom Öhlins dampers at Brembo Stelema braking system. Ngayon nga guys, kung pag-uusapan naman natin ang kanyang presyo, ito nga is nagkakahalaga ng $120,000 US. Ngayon, if gusto nyo malaman ang presyo niyan sa atin guys, pwedeng kayo na lang po ang mag-convert. Ayaw ko kasing sabihin dito guys, baka kasi may ilan na magulat at may ilang mga di makagets kung bakit ganun ang presyo niya. Syempre, para may konting thrill at may sorpresa din ako sa inyo, kayo mag-convert kung magkano ang presyo niyan, ang $120,000 US. Ang electric motorcycle nga na ito is talagang sobrang angas, sobrang ganda ng bodywork sa kanyang physical appearance at sa mga features na talagang napaka high-tech. Sobrang kakaiba talaga ang electric motorcycle na ito, ang Arc Vector electric motorcycle. Na-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na i-upload ko. Maraming salamat po. So dito ko na naman po tatapusin. Ichiboy, thank you!